Anyway, so yun na nga mga kutsero, no? Unahin na si Trillanes. Kasi feeling ko maikli lang to kasi gumagawa kasi ng intriga to si Trillanes eh. Gumagawa ng intriga kasi itong si Trillanes. Syempre, alam nyo naman, kapag medyo nasa dilawang side ka at nakakita ka ng pagkakataon, you will really take advantage of those situations. Diba? Lalo na ngayon na umiinit yung hidwaan between the administration, Marcos administration, at sa mga bagong makapili. mga bagong makapili. So itong mga na to, yan, umiinit nga kasi panayang panayang propaganda. Ay, mga kutsero, hindi sila nagpapahinga. Hindi sila nagpapahinga, promise. Mukhang pagod na nga sila. Mukhang pagod na nga sila eh. Pagod na. But anyway, so syempre this is the moment. Moment na to ng mga ng mga dilawan na ang tagal-tagal na wala sa sistema ng politika sa Pilipinas, this is their moment. Kasi obvious na yung hidwaan eh. Medyo hindi na siya under the radar, hindi na siya underground. It's very very much above ground. So, puntahan ngayon natin to. Ito kasi sinabi ni Trillanes, gumawa ng chismis. Sabi kasi ni Trillanes, ICC has put over 50 Philippine cops on notice in the drug war probe. Ang dami nito, 50. 50 pulis daw ang naka-notice ngayon sa ICC. Ibig sabihin, sila kinokontak ni ICC. Sabi, more than 50 active and former police officers who served under the previous administration are on the list of people being investigated by the ICC for their role in the bloody war on drugs waged by former President Rodrigo Duterte. Pero bago natin puntahan itong topic na to, as usual, as expected, tayo po ay magsha-shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala sa Pilipinas gamit ang Sendwave. At ito po ay real-time, almost real-time by the way, lalo kapag gagamit kayo ng app. Siyempre pag pawn shop, hindi real-time yun. Pero kung kayo po ay gagamit ng online banking, ayan, pwede nyo gamitin si Sendwave. Gagawin nyo lang ay download yung Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, real-time yon. Sa mga bangko, real-time din yon, lalo na kung may online banking kayo. At sa mga pawn shops, again, sa mga pawn shops, of course, may yun, hindi real-time yung pawn shop. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Based on highly credible information, sabi ni Trillanes, the ICC investigators have already directly communicated. So, naipag-usap daw ng rekta. With more than 50 active and former PNP officials regarding their being implicated in the crimes against humanity case of Rodrigo Duterte at the ICC. So, most probably, mga kojero, ang ginagawa ng ICC dito, humihingi sila ng judicial affidavit. Salaysay ba? Dahil nga implicated sila eh. So baka pinagpa-file sila ng response nila doon sa sa kaso. Damay sila eh. Ayun, implicated kasi sila eh. So damay-damay na, parang ganon. Damay-damay na. So this means that if they do not immediately signify their intention to cooperate with the investigators, their status would be elevated to being suspects and therefore would result to travel restrictions initially and eventually arrest via the Interpol. Okay, but that is speculative at best. That is speculative at best, mga kutsero. Hindi natin alam kung, number one, if there was indeed a direct communication with more than daw eh. So
So we can assume na 50 yung minimum with at least 50 active and former PNP officials. Well, kasi alam nyo, medyo weird tong statement nato ni Trillanes. Alam nyo kung bakit? Kasi kung implicated sila, ibig sabihin, they're part of the crime. Kasama sila sa crime. Which, right then and there, makes them suspects. Right then and there makes them suspects. Ibig sabihin, dahil kasama ka dun eh. Kasama ka sa commission ng crime. You're part of the conspiracy, quote unquote. Hence, you are a respondent. Sasagutin mo rin yung habla. So, ako, if this is true, kung totoo to mga kotsero, I don't think they're asking for cooperation. Feeling ko hindi sila humingi ng cooperation. Baka ang gustong sabihin dito ni Trillanes baka nagpi-plea bargain. Plea bargain ba? Kasi dahil kasama ka sa krimen, implicated ka sa krimen eh. So, si police, investigador, ang sasabihin niya, dahil kasama ka sa krimen, baka gusto mong ilaglag na rin yung mga kasama mo, mga co-conspirators mo. Laglag mo na yan. Tapos, bibigyan ka namin ng lighter sentence, tapos bibigyan ka namin witness protection, etc. etc. Plea bargain ang tawag doon. So, I think mali yung pagkakasabi niya na their status would be elevated to being suspects. Kasi if they are already being implicated, ibig sabihin they're already suspects. Suspects na sila. Kung totoo ito. The problem is kinokontra. Kinokontra kasi to nino ng PNP at ng DOJ. Ito na yung balita. Mahigit 50 aktibo at dating tauhan at opisyal ng Philippine National Police ang sinabihan na ng International Criminal Court na dawit din sila sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng mga kasong pagpatay o extrajudicial killing sa drug war. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, base ito sa nakuha niyang impormasyon mula sa may alam sa kaso. Binibigyan sila ng pagkakataon na i-exonerate yung kanilang sarili as part of the due process. Otherwise, kung hindi sila mag-cooperate, ay magiging suspects na sila dun sa case at kaakibat nito ay hindi na sila makakapag-travel at eventually pwede rin silang ma-issuehan ng arrest warrant via Interpol. Okay, so yun yung yung malabo sa sinabi ni Antonio Trillanes. Etong parte na to, binibigyan sila ng pagkakataon na i-exonerate ang kanilang sarili. So ibig sabihin, they're already suspects. Suspects ka na eh. Hindi ka magiging suspect. You're already being suspected. Tapos pinagpapaliwanag ka ng ICC kung bakit hindi ka dapat isama. Ganun lang kasimple yun. So, mukhang mali yung pagkakakwento ni Antonio Trillanes. It's either mali ang pagkakakwento niya o mali ang pagkakaintindi niya. Either way, malabo itong kwento niya. Ganun yata pag sundalong kanin eh. Ganun yata pag sundalong kanin. Medyo malabo ang mga bagay-bagay na. Tuloy natin. Via Interpol. Anya, mga mid-level hanggang senior officers ng PNP ang mga ito at isasalang sa interview sakaling pumayag silang makipagtulungan sa ICC. Ito yung pagkakataon nilang linisin yung kanilang pangalan at tumulong na mabigyan ng hustisya yung mga namamatayan. Kung sila ay nautusan man, ito rin ay paraan na aminin nila yon nang sa ganon ay matatanggal sila sa kaso. Oh, exactly. So they're being suspected already. Matatanggal pala sila sa kaso eh. Suspects na sila. So nasa stage na ng plea bargaining. Si prosecutor, kinakausap niya si suspect, sinasabi niya, bumaliktad ka, maging state witness ka, maging whistleblower ka. Maging witness ka sa amin. Bibigyan ka namin ng benepisyo, bibigyan ka namin lighter sentence, etc., whatever the benefit is. So, suspects na sila. Suspects na sila. Kung totoo, mga kotsero, and that is a big if. Kung totoo. Kasi,
We don't even know if this is verified or validated. Sinasabi lang na, ang hilig nitong mga politiko na to sa A1 source. Sabi ng aking A1 source, aking reliable source, ganito, ganyan. Ganyan si Harry Roque, ito si Trillanes, ganun din. Si Malutikia, ganun din, etc. So, mayroon sila sa salitang ganun A1 source. Tuloy natin. Ayon sa Philippine National Police, susunod sila sa magiging utos ng pamahalaan kung makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Ngayon. Ang PNP naman po ay magmula po na nagkakaroon po ng investigation ay we coordinated at tumulong po tayo sa pag-iimbestiga at katulad po ng stand po ng ating national government ay naniniwala po ang pambansang pulisya, we have a working judicial system. Nagbabala naman ang Department of Justice. So walang alamang PNP sa mga ganap. Sino kaya? Well, malamang sa malamang yung source ni Trillanes yung mga abogado ng yung mga abogadong nagdala ng kaso sa ICC. Malamang sa malamang, wala namang iba Tsaka mga kasama niya, mga kakampi niya yun Diba? Wala tayong magagawa doon. But, it may be true, maybe, we don't know yet. But, until he shows proof, ang hirap, masyadong masyadong fantastic yung kwento. No, it is not an out-of-court settlement. Out-of-court settlement happens only in civil cases. Bakit? Kasi sa civil case, lang yan, usually mga damage to real property, personal property, etc. So, hindi siya criminal in nature. Sa criminal cases, you cannot settle a criminal case. Krimen yun So, hindi mo pwedeng isettle yun. Plea bargain ang tawag. Ibig sabihin, guilty ka pa rin. Suspect ka pa rin, guilty ka pa rin, sesentensyahan ka pa rin, pero bibigyan ka ng pabor dahil tinulungan mo yung prosecution. Plea bargain yun. So, yun. So, malabo yung kwento ni Antonio Trillanes. And ang problema kasi dito, mga kotsero, gumawa siya ng chismis, tapos yung mga pulis ang mawawala ng trabaho. Hindi naman siya ang mawawala ng trabaho. Bakit? Kasi, nagsalita ang DOJ. Anong sinabi? Pag merong mga pulis na naipag-usap sa ICC, yari kayo sa amin. Sabi ng DOJ. Panoorin natin to. Si former Senator Trillanes said that he has information that ICC investigators are already in communication with active and former PNP officials in connection to their ongoing probe on the previous administration's drug war. Meron na po ba is the DOJ aware of this? Well, we have not received the same information. No? So, just like everybody else, we found out from Senator Trillanes about this supposed development. But I think we've been consistent from the very start that we have a working justice system here in the Philippines, evidenced by a lot of different cases and reforms that we have been undertaking. And the commitment has never been stronger, to prevent and to hold responsible and accountable those erring law enforcement officers who engage in this heinous crime, I would say, of extrajudicial killings. So even without verifying the information, the government stance is consistent ever since. The president has been very firm by saying that we will not recognize the jurisdiction of the ICC Paulit-ulit na because we indeed have a very well and robust justice system. Following on that, sir, since the Philippines will not cooperate in the ICC probe, does that cover government officials as well? Meaning, bawal po ba sila makipag-cooperate on their personal capacity if kinontak sila ng ICC? Of course. As mentioned by the Solicitor General, this is a government policy. So Exactly. when a government officer or official is coordinating with the ICC against the direction or the orders and the policy of the government, there may be accountability involved. So it's, if there's any law enforcement or government official that goes against the policies and orders of the authorities in position,
then obviously there will be some sort of conflict of interest. There will be accountabilities and definitely liabilities that go with it. What about retired officials, sir? Well, if they are Yun. acting in their civilian capacity or personal capacity, then of course we have little to hold over them. No? Correct. Wala. Retired na sila. However, again, we will not recognize anything that will come out of that conversation or coordination with them. Last na lang, sir. Anong pwedeng ikaso sa kanila? Yung mga magko-cooperate, sir. There Or are government officials. there are certain provisions Service under Republic Act 6713, which is the conduct of public officers. So these are ethical guidelines followed by all public officials. Right. And obviously, if you go against the policy, it will be found under those provisions, no? The liabilities. Oh. Yun ang problema dyan. Yun ang problema dyan. Hindi pa nga sigurado sa kwento si Trillanes ang ang tatamaan yung mga pulis. Bakit? Kasi nga walang kung totoo yung kwento at walang official coordination with our government, understanding na ang ICC is an international court wherein tayo bilang isang sovereign country is rejecting their jurisdiction because tayo ay merong working judicial system. Violation ng public policy. Ngayon, sa mga dun sa mga retired, mahirap habulin yun. Baka sa civil code pwede pa. Civil code yun eh. Pero sa yung sa mga tawag dito, yung sa mga nakaposisyon pa. May habol yan, yung Civil Service Code. Yung ethical conduct, Code of Conduct ng Civil Servants. Meron yun eh. So, ito yung delikado dun sa sa chismis ni Antonio Trillanes. Kung peke. Kaso kung totoo, yun lang. May kalalagyan yung mahigit 50 pulis. May kalalagyan silang lahat. At hindi maganda yung kalalagyan nila. Pwedeng matanggalan sila sa serbisyo, pwedeng dishonorable discharge. Ayan, so yun lang ang delikado dyan. Parang hindi yata naisip ni Trillanes yung mga implikasyon ng mga sinasabi niya. Hindi niya naisip eh. Dapat iniisip kasi yung mga bagay na ganyan, guys. Pero hindi lang si DOJ ang may reaction dito, hindi lang si PNP. Nakakatawa, pati si Robin Padilla. Mga ba dito kay Robin Padilla? Ito sabi niya, pagpabor kay Digong, happy tong mga to eh. Sabi po ni former Senator Trillanes, nakikipag-ugnayan daw po yung ICC sa over 50 na pulis para imbestigahan daw yung drug war nung nakalipas na administration. Maybe get your comment lang, sir. Kasi sinabi na ni President BBM na hindi talaga siya makikipag-ugnayan, di ba, sa ICC. Matigas ang ulo nitong ICC. ICC na ito. Hindi ko naman sila masisi. Talagang pinipilit nila yan. Pero malinaw naman ang guidance ng ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo na ngayon? Hindi tayo mag-cooperate dyan sa ICC. Siguro wala naman po. Mahal na Pangulo na ngayon? Teka, wait lang. Linawin natin. Sino yung tinatawag mong mahal na Pangulo? Kasi usually, kapag tinatawag na mahal na Pangulo si Bongbong Marcos, nagagalit yung mga DDS eh. Naka-reserve yung pangalan na yan. Naka-reserve yung title na yan kay Digong. Kay Digong lang yan. Kay Digong lang. Ganun. So, linawin natin. Sino tinatawag mong mahal na Pangulo? Puntahan yan. Kaya pati yung mga pulis na, sinusudpi na ba? Ganon ang dating. Wala naman. Kinakausap yata sila or... Pwede naman silang tumanggi. Bakit kayo magpapasa ilalim dyan? Pulis kayo rito sa Pilipinas. Yung mga yan, pulis kalawakan lang. Hindi sila pulis. Hindi sila pulis. Kahit pulis kalawakan, di sila pulis. Korte ang ICC po, korte. Walang police power ang ICC.
Ah, Siyempre pagtatanggol niya yung mahal na Pangulong Duterte. Oo. Si political genius, master strategist, chess master, art of war. Mahal namin Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero naalala nyo, di ba, si Harry Roque, gigil na gigil dyan. Anong sinabi ni Harry Roque? Sabi pa niya, inutusan pa niya yung Pangulo. Sabi niya, PBBM, magsulat ka ng memorandum circular na ibibigay mo sa DILG, sa NBI, at sa kung sino-sino pang mga investigating officers, etc., etc., na inuutusan sila na hindi maipag-participate sa mga ginagawa ng ICC. Ganon. Palautos ka, boy. Palautos si Harry Roque. Ganon. Hindi sila kontento dyan, syempre. Ang gusto nila, merong written statement. Kahit na paulit-ulit na sinasabi ni Presidente, ito yung pinaka-recent, PH will not serve arrest warrant from ICC versus ex-President Duterte. Yun. Yun ito yung latest. Yan ang sinabi ng Pangulo. We don't recognize the warrant that they will send to us. That is a no. Hindi talaga. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines. Walang jurisdiction daw sa Pilipinas ang ICC. Bakit? Again, mga kochero, invoking the complementarity principle wherein the ICC can only can I call interfere? Hindi interfere. The ICC will only have jurisdiction on in countries where there is a failure of the state to prosecute the perpetrators of genocide, human rights violations, etc., etc. So, as far as the complementarity principle is concerned, mga kochero, sablay na. Kaya nga, again, lagi kong sinasabi to sa mga live stream, kapag mayroong mga abogado o may mga huwes na nagsasabi na dapat may ICC sa Pilipinas, etc., etc. Mukhang siguro dapat mag-reflect sila sa 4 na taong nag-aral sila ng bachelor, sa 4 na taon nag-aral sila ng Juris Doctor or LLB, at sa pag-take nila sa isa sa pinakamahirap na exam sa Pilipinas, ang bar exam, no? Siguro pag nilay-nilayan nila ulit yun kasi napakahirap ng pinagdahanan nila para sabihin nila na merong failure of the judicial system sa Pilipinas. Nakakaya naman sa kanila. Hirap-hirap maging abogado, sasabihin mo, hindi, walang kwenta tong trabaho ko kasi walang judicial system sa Pilipinas. And syempre, mga kochero, what a perfect opportunity for the Dilawans to continue to sow discord and fights between the Marcos and the Duterte, the Marcos administration at ang mga Duterte supporters and the Duterte clan itself. Perfect opportunity to eh. Napakagandang pagkakataon to para sa mga Dilawan na sulsulan, gatungan pa yung patuloy na girian sa gitna ng dalawang kampo na to. So ang purpose talaga nito, kung wala namang ganong sistema, wala namang coordination sa PNP, wala namang coordination sa DILG, walang coordination sa DOJ. Kung may mga ganong kung ganyan ang sistema, most probably chismis lang. Lalo na mga kochero doon sa mga active. Yung mga retired, hayaan nyo na sila. Mahirapan na kayong habulin yung mga yun. Kung gusto nilang maging witness, wala kang magagawa. Kung gusto nilang maging witness para sa ICC, wala kayong magagawa. Pero yung mga nasa serbisyo, I'm pretty sure, yung mga yan, may iniisip ang iba yan maliban sa ICC. Diba? May iniisip nila paano nila papakainin yung pamilya nila, asawa nila, mga anak nila, paano pag-aaralin yung kanilang mga anak. Diba? Or yung second family nila. Diba, sabi nga nila, mga pulis daw matutulis.
So baka may second, third, fourth family pa yan. Joke lang yon. Hindi naman lahat. Maraming mababait na pulis. Baka mamaya, kuyugin ako ng PNP. Anyway. So, yun. Di ba? Pwede naman yun. Pwede naman. Pero, again, dun sa mga nasa active service, mahirapan na. Sa mga active service, doon madali, mapipinpoint yun. Pero sa mga retired, mahirapan na. Mahirapan na kayo doon. Hindi nyo na mahahabol yung mga yun. So mga Ojara, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubalit sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-follow tayo sa ating Facebook page na Coach Jared. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Huwag po kayong magsawa. God bless and see you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?